our beloved Boss Mike Cervera. First came back from the trip that we saw in the video, and she said that she was so touched by the expressions of support that were made during her trip. Sabi niya, it was so touching. She said that I cried. I shed a tear. And I was teasing her and said, ikaw kasi masyado kang iyakin kaya madali kang payak. Alam nyo pansinin nyo yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos. Kulang na lang mga kababayan, lagyan natin ng umiilaw sa ulo. Alam nyo umiilaw sa ulo? Nakikita ko yun sa mga anghel lang Mr. President, yung umiilaw na lang sa ulo kulang Sa sobrang bait mo mga kababayan, sa sobrang bait ni Pangulo, inaabuso. Sa sobrang bait, mga kababayan ni Pangulo, nako, ina-underestimate. Pero hindi nila alam na yung kanyang talino ay hindi basta matatawaran. Lahat ng mga nangyayaring yan, galing sa kaisipan yan. Kaya mga kababayan, sa mga nagsasabi dyan, na weak leader, si Pangulo, hoy, tandaan nyo, 3 taon na nakakaraan. Baka naman, magising na kayo sa katotohanan na nautulang kayo ni Digong sa sinabi niyang weak leader yan. Yung weak leader, nako, mga kababayan, budol yan. Diba naniwala kayo? Di, tanong nyo kay Digong, Digong, nabudol mo ba kami? Ganon. Tanungin nyo si Digong. Digong, nabudol mo ba kami? Sumagot ka, Digong! Ganon! Ganon ninyo na. Maniwala kayo, titignan nyo naman yung sinasabi nyo. Sabi nyo, walang problema at walang pang-aabuso sa gobyerno ni Marcos. Kita nyo, wala palang problema, pero anong ginagawa nyo? Anong dahilan ang pinagngangal-ngal nyo? Kung ang Pangulo, wala palang problema, napakabait neto. Ay, nako, si First Lady! Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Si First Lady, parang binibuild up yan. Kababayan, di ba kayo nagtataka? Si Pangulong Bongbong Marcos na ang tila bang dahan-dahang binibuild up na itong ating napakabait, napakabuting First Lady ng bansa. Kaya Sarah, yung mga ganyang pasakalye, hindi nyo kayang unawain yan, pero kami alam na alam namin yan. Hinahanda na ang First Lady para maging halili ng kanyang asawang Pangulong Bongbong. Sa mga kababayan, alam nyo na, suportahan natin ang First Lady ng bansa. Hindi sumasagot at ito'y lagi na lang nagtatrabaho para pagandahin ang Pilipinas. Di ba? Ano yun, First Lady? I'm sorry if my nose is you made me cry. Ala, galing tasal talaga sa iyak siya. Galing sa iyak si First Lady, mga kababayan, di ba? Tingnan ninyo. Galing sa iyak ang First Lady, mga kababayan. Bakit umiyak ang First Lady? Bakit napaiyak ang First Lady? Hindi niya akalain na gano'n ang pagtanggap ng mga Cebuano sa kanya, sa kanila ni Pangulo. Hindi niya akalain na hindi nangyari sa panahon ni Digong. Digong, meron ka bang gano'n? Yung entourage pa lang, talagang, wow! Grabe! Grabe pang pagtanggap ng mga Cebuano sa mag-asawa, kay Digong, yung mga sumasalubong, yung mga gusto lang na magkaroon ng dagdag pondo. Eto, kita nyo, mga Cebuano mismo, winelcome si Pangulo, First Lady. At yun na nga, dahil sa hindi inaasang pagkakataon na ganun pala mag-welcome sa Marcoses, sa First Lady at Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Cebuano, napaiyak na lang. Si First Lady. Ang susunod
na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na First Lady ng bansa. Si First Lady Luis Araneta Marcos. Ayos, ano? Sana marinig natin yan na manunumpa si First Lady ng gano'n, no? Oh, inaugurasyon na naman. Sabi pa nila, huwag kang mag-inaugurasyon dyan sa may museum. Kasi malas daw yun. Kasi hindi daw matatapos ang termino nun. Walang yan, 3 taon na si Pangulo. Lalong palakas pa ng palakas. Si Pangulong Bongbong sa tao. Oh, di ba? Oh, tuloy. Oh, bakit? Cry. So touching what you did. Oh, kita nyo, na-touch siya talaga. Kaya napaiyak siya. Salamat. Ay, dagang salamat sa mga kababayan nating taga Cebu. Promote ko lang, mga kababayan. Promote ko lang. Kung gusto nyo hong mamasyal, makakita ng nature, nakakaiba, punta kayo ng Cebu. Puntahan nyo yung Kawasan Falls. 5 beses ko na yatang napuntahan yan. Napakaganda. Oo, lagi ako nag-iisa nun dahil ako'y broken. Kaya pumupunta ako mag-isa. Mag-isa lang ako pumupunta nun, ha? Oh, diba? Punta ako Cebu sa Kawasan Falls, sa Curtain Falls, sa may Oslo. Lumangoy kayo kasama ng kamukha ni Roque, Butanting, gano'n, Butanding, oh, di ba? Butanding, mga kababayan. Naku, sabayan ninyo si Roque doon. Nando doon, lalangoy kayo kasama niya, oh. At tapos, mga kababayan, marami pa silang mga isla na magaganda. At ang pagkain hindi nyo matatawaran sa sobrang sarap. Oo, kaya sa mga gustong mamasyal ng Cebu, punta kayo! My husband are here. Naku! Si First Lady! Ala! Oo, sasabihin na naman siyempre ng mga basher niya. Pa-baby! Gaganunin. Natural yan na nararamdaman. Tandaan nyo, iba yung pa-bebe na tulad ni Sarah sa totoong nararamdaman niya. Oh, yung emosyon niya hindi niya matago sa mamayan ng Cebu. Oh, ganun yon. Oh, babanat na naman kayo ng alanganin. Yun, oh. I wish my husband were here to feel the love and the support that you gave him. I know I did, and that's why unity is important. Ala ka, grabe naman si First Lady, nakakaiyak, First Lady. First Lady, wag kang ganyan, nakakaiyak ka, nakakainis ka. First Lady, oh. First Lady, wag kang gano'n, no, nakakaiyak eh. Nakukuha mo na yung damdamin namin eh. Oh, wag kang mag-alala, marami dito. So-suportahan ka pag ikay tumakbo bilang Pangulo. Ay, oh, sa mga gustong sumuporta kay First Lady, pakita naman natin, oh. Oh, press 1! Oh, press 1 na may heart, oh. Ha? Oh, heart na lang, heart. Oh, lagay nyo yung heart, wag lang yung 1. Isang puso para kay First Lady. Oh, di ba? Oh. After the overwhelming expressions of support that I have received today, well, I understand perfectly well why she shed that tear. Alaka, First Lady, binigyan ka ng maraming puso nila. Ang daming pusong pinamigay nila. Sari-sari pang kulay. Ako, mahal na mahal ka ng taong bayan, First Lady. Kung wala man lang tayo mapili na mga politiko na pwedeng pumalit kay Pangulo, ano pang hinihintay natin, di ba? Suportan natin para ipagpatuloy lahat ng proyekto na maiiwan pa kung sakasakali ni Pangulong Bongbong natin. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga, mga kababayan, na ipalabas ko to kahapon, na ikumpara natin si Sara Duterte na gustong tumakbo daw, sabi niya. Eto, ayan, running in the 2020 because sa kanila. I'm seriously considering
running Running! in the 2028 presidential elections. Sa darating daw na 2028 election. Diyos ko, kaya naikumpara kay First Lady ito. Eto na. Lady Marcos, sino ang may ambag? Sino may ambag? Sige nga, sino may ambag? Ay si VP Sara sa marahas na pamamahala na puro pagbabanta. Oh. Kaya walang improvement sa sektor ng edukasyon dahil sa controversial na confidential funds. Unti-unti namang naisasabuhay ang kultura ng bansa dahil inaasikaso ni First Lady Marcos ang mga importanteng heritage sites. Katulad na lang ng Pasig River Esplanade na unti-unting nagiging tourist spot at Totoo yan mga kababayan, puntahan ninyo yung proyekto ni First Lady. Diyan lang po yan mga kababayan. Diyan lang po yan sa may Maynila, Pasig River. Puntahan nyo po ninyo, napakaganda. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Europe. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Europe. Doon pa lang mga kababayan. Napakaganda na. Opo yan ho ay proyekto, ulitin ko, ni First Lady. Tanong nyo naman yung proyekto ni Sara. Sa mga DDS, pakiplex naman dyan kahit comment na lang. Comment nyo naman dyan kung ano yung nagawa ni Sara. Uy, Argo! Anong project ni PR? Wala siyang project na ganyan. Kita nyo, First Lady lang. Si tree planting pa rin hanggang ngayon, Marco Polo. Wala bang iba? Tandaan mo, iisa lang puno yung pinagpicturean na tinanim niya. Buti sana kung 30, pwede na. Kaso iisa lang iisang puno ang tinanim niya, napakaraming camera na anggulo ang kumuha. Diba? ibigay hanap buhay. Dalawang leader kababaihan, ngunit magkaiba ang Sabi ni Rolly Viñas, bokya. kanilang hangarin. Ang isa ay may confidential funds para mapanatili ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Samantalang ang isa ay taos-pusong naglilingkod upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Correct! Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan, iba talaga. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung ating titignan maigit pag-aaralan, kung kahigitan lang ng pagmamahal na tinatawag sa bayan, abay, ibibigay ko na yung aking pato, yung aking score kay Pangulong Bongbong at kay First Lady. At kung meron man kayong pato na ibibigay sa mga Duterte, tanungin nyo muna, ano ang nagawa nila sa bansa? Yun ang tanong kagad. Kasi mga kababayan, hindi si Digong lumalaban sa drug war. Alak ng pating. Tandaan nyo, mga kababayan, wala pa si Digong. Panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. meron ng drug war. Kung meron man drug war na hangaan sa panahon ni Pangulong Bongbong at Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kita nyo naman ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung natatandaan nyo lang, yung mas matanda sa akin ng konti. Si Limsing, kilala nyo si Limsing? Yung pinaring squad sa Luneta? Natandaan nyo yan? Siguro naman natandaan nyo, Natanda lang sa akin ng konti yun patay mga kababayan. Noon pa man may drug war na. Dito sa bating bansa. Huwag niyong sasabihin kay Digong lang. Kahit kay Pangulong Bongbong, iba pamamaraan. At yung pamamaraan ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan nyo, makatao. Our beloved Boss Mike Cervera.